Okay guys, meron tayong isi-service dito na Sharp, no? Ito yung mga modelong Sharp guys, no? So ang problema nito guys, deep cleaning ng ating customer. Kaso after niya ma-deep cleaning, hindi na nagwawas, no? Ang nangyari guys, nagkakarga na lang ng tubig hanggang umapaw, no? So ngayon, ito guys, titingnan natin. Nakakabit naman yung mga hose ng sensor, no? So ang first move na gagawin natin dito guys, tulad nito, inihipan natin, no? Ayan. So wala namang bara papuntang drum, no? So ang gagawin natin dito guys, dahil wala namang bara papuntang drum at ayaw ito magwas hanggang umapaw. So alam na kagad natin guys na ang problema nito, nandito lang yan sa sensor or sa kanyang hose, no? Basta yung washing machine natin guys na nagkarga ng tubig hanggang umapaw at hindi umiikot at gumagana naman sa spin, dito tayo mag-focus sa sensor at saka sa kanyang hose, no? Dito tayo magpo-focus, no? So ayan, ang gagawin natin guys, tulad dito guys, bawasan natin yung dulo ng hose, no? Dulo ng hose bawasan natin. Kasi maaring mayroong micro leak na nandito, no? Babawasan natin 'yan. Kasi 'di ba lagi na dito kasi nakalagay yung lock. So maaring sa katagalan nagkakaroon ng butas dito sa lagayan ng kanyang lock, no? So ang gagawin natin, bawasan natin guys. Gugupitan natin yung dulot-dulo nito, no? So yun yung first step na gagawin natin. Ayan. So tulad nito. Yan, ito napapansin natin, ito parang may tama yung hose dito, oh, yan oh. Parang naghasa-hasa ito sa body, parang nagnipis na, no? Pero kung titingnan mo, wala siyang butas, no? Pero parang manipis na siya. So, ang gagawin na lang natin dito, katin na lang natin to yung portion na to, no? Gugupitin natin. Para baka nandito ang butas, no? So, yun muna yung first step na gagawin natin, no? Pag nag-diagnose tayo, pag ang washing machine natin ayaw magkarga ng tubig hanggang mapuno, tapos nakakabit naman yung mga sensor, ang next natin na gagawin, bawasan lang muna natin yung dulo ng hose, no? Tulad nito. Yan. Binawasan natin. Yan dito sa taas, no? So ito yung tinanggal natin, guys. Pinutol natin. Mahaba naman yung hose nito. So pwedeng bawasan yan. So yan. So nung tinanggal natin yan, then next natin yung sa ilalim, yung sa dulo doon sa ilalim, no? Next natin. Bubuksan natin sa ilalim, no? Ayan. So, ang history lang nito guys, DIY lang ng ating customer. Deep cleaning niya ito, no? So, nung naibalik na, hindi na nag-wash, no? Ayan. So, nandito guys yung dulo niyan. Nandito nakalagay. Ayan, no? So, alisin natin at bawasan lang din natin. Oh, siyempre, inalis na namin. Ayan. Ipan mo nga, Alisin lang natin to, no? Ayan. Tapos, bawasan natin guys. Ayan. Kasi, ayan, ihipan din natin. Pwede natin ihipan dito para malaman natin kung may leak, no? Kasi malalaman nyo yan dyan sa guys pag leak. Hindi pigil yung pag inihipan nyo ng tudo para maramdaman nyo may konting singaw pa rin doon sa inihip nyo. Unlike sa pag-ihipan nyo siya na talagang ramdaman nyo na wala talagang sumisingaw doon sa inihip nyo. Ayan. So, binawasan natin guys. Ayan. Tapos balik natin. Ayan. Babalik natin. Ayan. Ayan. So, babalik natin yan muna, no? So, ganun guys, no? Yun muna yung first step na gagawin natin. Ngayon, pag hindi natin siya madala dito, guys, papalitan natin yung hose. Or, kung wala kang pamanit ng hose, paikutan mo ng masking tape yung hose, no? Paikutan mo. Mula dulo-dulo, no? Balutin mo siya ng masking tape paikot, no? Para kung may micro leak man, matatabunan niya, no? So, ayan. Ayan. So, gagawin natin, i-connect na natin, testing natin, guys, no? Basa pa to, Ayan, silipin muna natin din yung mga wiring connection. Baka naman may mga putol, no? Pero ang naging problema talaga, guys, kapag continuous yan sa pagkarga ng tubig hanggang umapaw, 99% nasa sensor, hose, at saka yung mga dinaluyan ng sensor, yung mga connectors ng sensor, no? So, yun ang kadalasan nagka-problema. So, ayan guys, testingin na natin, no? Yun natin, testingin natin kung magwawas na. Ayan.
Basta guys, pag yung washing nyo nagkarga ng tubig, tapos hindi siya umikot hanggang napupuno or umaapaw, ang first step na gagawin nyo, checkin nyo yung hose ng sensor, baka naman natanggal. Kung buo naman, di siya natanggal, bawasan nyo yung dulo-dulo. No? Kung ganun pa rin, balutan nyo ng tape, ng scotch tape, no? Scotch tape, balutan nyo. Kung ayaw pa rin, palitan nyo na yung sensor at saka yung hose. No? Tapos, ihipan nyo pa loob ng drum. Baka may barado. No? Yun lang naman ang naging cost lagi dyan. Ayan. So, ayan guys, testing natin siya. So, ang gagawin natin, i-spin muna natin. Palabasin muna lahat natin ng tubig. Basta tandaan nyo guys, kapag nagbunot kayo ng hose ng sensor, binunot nyo yan, dapat walang tubig na maiwan sa loob, no? Kasi kung may tubig yan na maiwan sa loob, tapos sinalpak nyo yung hose ng sensor, tapos iwawash nyo, hindi yan magwawash, no? Kakarga lang yan hanggang umapaw. So, dapat yan, empty talaga yung drum bago nyo itesting, no? Kasi marami na kaming experience nito, guys, na ayaw niya magwash. Dahil tiyatamad kami magkarga ng tubig, binubunot lang namin ng sensor. Yung hose ng sensor, binabawasan, pinapalitan. Tapos salpak ulit habang may tubig sa loob. So, hindi yan magwawas, guys. Dapat, kapag nag-test kayo niyan, i-empty nyo yung drum. Ilagay nyo sa spin, paikutin nyo. Pag wala ng laman, saka nyo ilagay sa wash, no? Ayan. So, ayan, guys, no? Testingin lang natin to. Kung gagana na siya. Ayan. So, antayin lang natin, guys, ha? Testingin lang natin kung mag-wash na ba ito. Ayan. Nabuksan natin itong pintuan para makita natin. Ayan, oh. Nagkakarga na siya, guys, ng tubig. Ayan. Ayan, lakas naman yung karga ng tubig. So, antay lang natin, guys, na umikot siya, no? So, yun lang ginawa natin, guys. Binawasan lang natin yung dulo-dulo ng hose, no? Yun lang muna yung ginawa natin. Putik na siya. Ngayon, pag hindi siya umobra, babalutan natin ng masking tape. Kung ayaw pa rin, Hose na yan, ano? Dulo-dulo or dulo. palitan natin ng hose at saka yung sensor. Ayan. Kunti lang lagay ko tubig. So, antayin lang natin, guys. Ayan. Sa mga hindi pa na, ayan. Mapansin nyo, guys, umikot na, oh. Ayan, oh. Ayan. Umikot na. So, yun lang naging problema, guys, no? So, ang naging problema nito, guys, doon sa puno ng mga lock, malamang doon ito nagkaroon ng leak, no? Kaya nung naibalik na ni sir, after niya maklining, hindi na nagwash, no? So, yun po ang naging problema. So, ayan. Okay na po ito, guys, no? So, yun lang po, guys, ang problema, no? Basta tandaan nyo lang, guys, kapag ayaw magwash yung washing machine nyo, magkarga lang ng tubig hanggang umapaw, ang gagawin nyo ay checkin nyo yung hose ng sensor. Ayan yan. So, ayan, guys, no? So, testing pa natin, no? Para sigurado. Ayan. Dagdagan lang natin yung level ng water, no? Para sigurado tayo na working na ito bago tayo umalis. Ayan. Sa mga baguhan dyan, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel, no? Para updated kayo sa aming mga videos, no? Kung kayo po ay bagong technician, panoorin nyo lang, guys, yung mga video namin. Sigurado ako na ilang days lang, ma-master nyo na yung pag-repair ng mga automatic washing machine. No? Kasi lahat ng mga ginagawa natin ay actual po ito, no? Actual po yung mga videos na ginagawa namin sa aming mga services. Ayan. Okay, guys, thank you.